Boss Ram, pa-request. Puro ipis naman para masaya. Sigurado ka ba, boss, na masaya gamitin yung mga ipis? Baka naman sasakit lang yung ulo ko sa mga ipis. Pero sige, subukan mo gawin na puro ipis lang yung laman ng Army Cam at reinforcement. Kaya eto boss, kung makikita mo, puro ipis lang talaga yung laman ng Army Cam at hindi ko hinaluan ng ibang troops. At dito ko nga gagamitin sa akaw ng leader. Kaya kasalanan mo na to boss kung ano man ang mangyari sa akaw ng leader. At ito pa nga yung isa, Boss Ram, pwede ba mag-request gamitin mong troops pang-attack yung mga bungo na may dalang tae? Grabe naman kayo mga idol. Isiyan lang natin at huwag natin pagtripan yung mga base sa kalaban. Tayo sa seryoso lang tayo, kaya ito, nagdala ako ng 18 bungo na nakasakay sa tae. Ito pa, isang seryosong attack, puro kaldero na may lamang tae. Painitin muna natin yung mga base bago natin palamigin. Yan ang tamang mga troops na ginagamit, kaya huwag natin pagtripan yung mga base. At ito na nga, preparation day ng PH Under Fire versus Aura 11 dyan, ng taga Bangladesh clan, at meron nga silang 2 win streak. At dito nga, bago nagsisimula yung laban, kiniklaim target ko na mula TH17 hanggang TH11. Mga mamaw kasi yung mga kasama ko dito sa PH Under Fire, kaya kailangan ko mag-claim target bago magsimula yung laban. Mahirap na, baka pag-open ko ulit, ubus na kaagad yung mga base, kaya kailangan ko maglagay ng mga target. One eternity later. At ayan, nagsimula na nga yung laban, pero mukhang baliktad ata. Dahil mas mamaw ata yung mga kalaban. E paano ba naman? Ganadong-ganado pa sila umatak at nang-3-star na nila kaagad yung 1-2-3 namin. Pero sige, inantay ko lang muna na bumanat na yung mga kasama ko bago ko gawin yung mga seryosong attack. 2,000 years later. At ito na nga, may 6 na oras na lang yung natitirang oras sa laban. At halos maubos na rin na makasama ko yung mga base sa kalaban. Kaso na-attack pati yung mga na-claim target ko, kaya kumuha na lang ako ng mga ibang base. Bale mga naiwan dito, yung mga na-claim target ko na lang at kay Boss J.S. Chili. Pero lamang pa rin yung kalaban, kaya dito, sinimulan ko na rin umatak dito sa TH14 ko. At sinalam ko na nga yung matinong troops na 18 bungo na nakasakay sa tae at may kasamang mga Barbie. Kaya sa seryoso lang tayo at wag natin patripan yung mga base. Tama mga idol, ito yung matinong troops, mga bungo na nakasakay sa tae. Malakas kasi makabasag to ng pader, kaya sigurado malaki yung chance na maka-3-star tayo. At dito ko nga ginamit yung 18 bungo na nakasakay sa tae sa base ni Crazy Boy. Kaya sana mapanood niya to para matuluyan na yung idea niya. Bale dito nga, inuna ko na kaagad ilapag si Tatang sa may 3 o'clock. At tinanggal ko lang muna yung mga defense na pakalat-kalat sa may gilid gamit yung mga Barbie. Dahil ang plano, tapunan ko ng bulalakaw ni Tatang yung mismong Eagle para kasama sa matatanggal yung 2 Expo at isang single IT. Kaya inaantay ko lang muna na matanggal ni Tatang yung mga ibang defense na nandito sa may 3 o'clock. Kaya nung okay na, ginamitan ko na ng imbispel yung mga ibang defense. Sabay hagis ng bulalakaw ni Tatang dun sa may Eagle at nilapagan ko na kaagad ng 2 lindol. Kaso, potek na pasmadong kamay to, hindi pala napasama sa lindol yung isang single IT. Kaya ayan, nire-refer na nga ulit ng karpintero. At prinis ko na muna yung air defense dahil kinakatay na nga yung mga healer ni Tatang. Mahirap na, baka mapaaga pa yung buhay ni Tatang at pinagtutulungan na nga ng 2 ganon habang hinagisa ng tae ng mortar. Kaya inantay ko lang muna na matanggal ni Tatang yung mga kanon, sabay lapag nito pakin para kalat ka rin si Tatang papunta dito sa may baba. At sinama ko na nga pati yung abnay na BK. Sabay lapag ng bahay ng aso dito sa may baba para matanggal na kaagad yung mga building sa pakalatkanat dito sa may baba. Dahil ang plano, papapasukin ko yung 3 buwang na hero papunta dito sa may scattershot at makadiretso sila papunta sa may town hall. Kaya pinaglalapag ko na yung malakasang troops ng bungo na nakasakay sa tae para mabuksan yung mga pader. Habang yung mga nakatagong bantay na tiyanak at spela mga tiyanak naglarambulan pa nga dito sa tabi ng bahay ng karpintero. Kaya gusto pa sana tulungan ni Abdoy na BK yung mga spell na mga tiyanak. Pero pinuksan ko na yung pader dahil nilapagan ko na ulit ng bungo na nakasakay sa tae para makadiretso siya papunta dito sa may single IT. Kaso natutukan kaagad kaya prinis ko muna yung single IT para hindi agad madedo si Abnoy. At lumabas na nga yung bantay ni Crazy Boy na kaldero na may laman tae. Kaya ayan, binuhusan ko na kaagad ng muriatic acid para hindi na mamaho. Sabay gamit ng ability ni Abnoy na earthquake boots at spiky ball. Kaya ayan, tanggal kaagad yung town hall. Kaso yung tupake na queen, lumis ng landas at natutukan na nga ng single IT. Kaya pinalabas ko na yung malakasang higanteng galbo para may tatangke dito kay tupakin. At nilapag ko na nga yung bidabidang hirong yombot dito sa may 9 o'clock. Para siya naman yung bahala magtatanggal sa mga defense na nandito sa may 9 o'clock. Habang yung mga Barbie, pinaglalapag ko na nga sa may gilid para matanggal na kaagad yung mga buildings na pakalat-kalat sa may labas. Kaya tinutukan ko na dito yung binabitang hirong yombot dahil nakaabang na nga yung bantay na enemy queen. At nagsabunutan na nga yung 2 kaya pinalabas ko na yung mga halaga ni hirong yombot. At ayun, gamit na gamit niya yung mga bungo na nakasakay sa tae. Dahil na-trigger na nila kaagad yung malalaking tae bago lapitan ni hirong yombot kasama ng mga halaga. Eh alam nyo naman si hirong yombot, lagi yan nakakatapak ng malaking tae. Kaya dahil sa mga bungo na nakasakay sa tae, nakaligtas na yun si hirong yombot. At hindi niya nga natapatan yung mga malalaking tae. Kaya mga idol, alam niya na, gumamit na din kayo ng maraming bungo na nakasakay sa tae para hindi mga may tae yung hirong yombot.
Pero teka, dahil sa na-3-star ko na yung unang banat, lumipat naman ako dito sa isa ko pang account na Stage 15. At dito nga, sinalam ko na yung isa pang matinong troops. At yun nga ay 17 kaldero na may laman tae. Gawin ko sanang 18 kaso hindi na kasya. Kaya nilagyan ko na lang ng isang healer. Sinagat ko na pati sa reinforcement dahil 2 kaldero pa rin na may lamang tae yung dinala ko. Yan na yung ginamit ko sa pangalawa kong attack. Dahil ang plano, painitin ko muna yung mga base ng kalaban bago ko paulanin ng mga yelo. Yan ang diskarte para maka-perfect sa war. Painitin muna bago palamigin para humina yung mga defense ng base. At dito ko nga ginamit sa base ni Bisayang Pinoy. Mukhang maligaw ata si Bisayang Pinoy dahil napunta sa clan ng mga Bangladesh. Kaya ayan, ikaw tuloy yung makakaranas na puro kaldero na may lamang tae. Bali dito nga, inuna ko na muna ilapag si Tatang sa may 3 o'clock. Dahil ang plano, hagisan ko ng bulalakaw ni Tatang yung mismong town hall. Para kasama agad sa matatanggal yung clan castle, yung monolith at yung expo. At ito yung diskarte para tumama yung bulalakaw ni Tatang. Gamitan nyo na ng indispel yung mga ibang defense. Isama nyo pati yung town hall. Para sigurado hindi liligaw yung bulalakaw ni Tatang. O diba hindi tumama sa town hall? Potek na pasmadong kamay yan. Ilagyan ng indispel yung town hall imbes na lindol. Kaya ayan, nagtago tuloy yung town hall at napunta sa kawalan yung bulalakaw ni Tatang. Panay kasi hagis ang tae. Kaya ayan, pasmado na nga yung kamay. Pero hayaan na, gawa na lang ulit ng paraan. Dahil nagawa pa rin tanggalin yung town hall dahil tumama yung malaking pana ni Tupakin. Ang problema nga lang, hindi napasama yung monolith. Kaya pinaglalapat ko na yung mga kaldero na may lamang tae para madistract yung monolith. Sinamahan ko pa ng mga spell na matyanag. Kaya ayan, di na magkadaugaga kung saan titingin yung monolith. Kawawa nga dahil iisa yung mata at hindi niya nga alam kung sino yung titirahin. Dahil sa sobrang dami ng tae na tumatalon na galing nga dun sa mga kaldero. Kaso kailangan ko nga i-take down yung monolith para hindi matutukan yung Tupakin. Kaya nailapag ko na dito yung bida-bidang hirong yombot para makatulong dito kay Tupakin. At yung Abnoy, nagwala na nga dahil kanina pa hinagisa ng tae ng igel. Kaya ayan, sinamahan na ni Tatang para pakalmahin. Pero grabe yung bantay ni Bisayang Pinoy, puro rin pala kaldero na may lamang tae. Kaya ayan, nagtago na muna si Hirong Yombot at si Tupakin para hindi mangamoy tae sa bantay ni Bisayang Pinoy. Kaso ginulpi naman kaagad ng exploit ng multi-archer tower si Hirong Yombot. Kaya ayan, nagwala na nga at nilabas na yung mga alaga niya ni Tim. Kaya naglapag naman ako ng 3 kaldero dito sa may baba. Para pag lumabas yung mga lamang tae, matatanggal na kaagad yung mga building sa defense na pakalagkalat dito sa may baba. At ito na nga yung Hirong Yombot, nakaligtas para dun sa multi-archer tower at expo. At ganadong-ganado nga na ubusin yung mga naibang defense dito kay Bisayang Pinoy. Habang yung bantay na BK, kanina pa nga pinapaulanan ang tae ng kaldero. At ayan, gusto niya talaga tagain yung kaldero para hindi na makalabas ng tae. Kaso hindi niya nga abot kaya maligo ka muna sa tae, bantay na BK. At wag mo nang istorbohin si Hirong Yombot at Tupakin na inuubos na nga yung mga building sa defense na nandito sa may baba. Kaya dahil dyan, tuluyan nga nahamoy tae yung defense ni Bisayang Pinoy. Bakit naman kasi napunta ka sa clan ng Bangladesh, Bisayang Pinoy? Yan tuloy na paliguan ng puro tae na galing sa mga kaldero yung base mo. Pero okay lang yan, balik ka na lang sa Pinas para hindi ka mahamoy tae sa sunod. Pero teka, rambutan, baka isipin nila, puro low TH lang yung ginagamitan mo ng mga matitinong troops. Kaya ito, diretso lipat na ako sa isa ko pangakaw na TH-17. At dito nga, isinalang ko na yung isa pang matinong troops composition. At yun nga, ay 20 ipis, 12 puting pakulaw na may kasamang bungo na nakasakay sa tae at mga Barbie. Yan nga yung ginamit ko dahil tapos ko na painitin yung base ni Bisayang Pinoy. Kaya palamigin ko naman gamit yung mga ipis at mga puting pakulaw. Yan ang diskarte para humina yung mga depensa ng base ng mga kalaban. Kailangan lang muna painitin bago palamigin para sigurado na makaka-3-star. At dito ko nga ginamit sa base ni Musharraf na number 1 ng kalaban. Ang sarap nga tignan ng base ni Musharraf dahil max na nga sa TH-17 at ang init na sa mata kaya kailangan balamigin. Kaya dito, inunahan ko na muna lapagan ng mga Barbie yung mga buildings na nandito sa may 9 o'clock. Dahil ang plano, tanggalin ko na kaagad yung mga ibang main defense na nakapalibot dito sa may Imbis Tower. Kaya nilapagan ko na ng 2 lindol sabay gamit ng spiky ball ni Abnoy na BK. Kaso hindi pala napasama yung isang Expo at Ricochet Cannon. Kaya pinauwi ko na muna si Abnoy para hindi agad madedo. Kaya lumipat na muna ako dito sa may 3 o'clock sabay ginamitan ko ng Imbispel yung mga ibang defense. At tinagisan ko naman ng bulalakaw ni Tatang yung Imbis Tower sabay lapagan ng mga lindol. At binaba ko na yung Tupakin para kalat ka rin si Tatang papunta sa may taas. At ito na nga yung mga puting bakulaw para palamigin yung base ni Musharraf. Kailangan palamigin dahil nagiinit yung base ni Musharraf at may mga apoy nga na lumalabas dito sa town hall at sa flame spinner. Kaya ayan, dinagdagan ko pa yung mga puting bakulaw na may kasamang mga ipis para lalong lumamig yung defense ni Musharraf at ibinalik ko na nga yung Abnoy na may kasamang mga cobra para sumama dito kay Tupakin at kay Tatang.
Kaso palaban pala si Musharraf dahil nilagyan niya ng 2 puting bakulaw at isang kaldero na may laman tae yung bantay niya. Gusto niya rin ata na manigas yung mga hero ko habang sinusunog ng mga tae na galing sa kaldero. Kaya sinabuyan ko na muriatic acid yung kaldero na may laman tae para hindi na mamaho sa mga hero. Sabay lapag kay Hirong Yombot dito sa may taas habang naninigas pa sa yelo yung bantay na Hirong Yombot. Kaya ayan, hindi na nga nakaporma yung bantay na Hirong Yombot at puro black eye nga lang yung inabot. At tuluyan na nga na take down ni Abday na Becky at nitupakin yung town hall. Kaso kawawa naman si Tatang dahil adedo na nga at ginulpi ng fire speeder. Pero hayaan na, mapahinga ka na muna Tatang dahil laglapag pa ako dito na 30 puting bakulaw na may kasamang ipis para sumama dito kay Abnoy at kay Tupakin na nasa gitna. Pero natuluyan na nga dito pati si Abnoy dahil natutukan na nga ng monolith. Nagpahuli kasi lumabas yung mga alaga niyang cobra. Nagpahuli pala para sampalin lang ng scatter shot kaya ayun nakanda dito. Pero buti na lang sumama na dito yung Hirong Yombot kay Tupakin. At inisa-isa na nga i-take down yung mga ibang main defense habang maninigas dahil doon sa mga ipis. Pero dahil sa bida-bida yung si Hirong Yombot kaya ayan, nakatapak na naman na malalaking tae. Kabuenas talaga palagi ni Hirong Yombot. Tinago ko na nga sa imbispel, nakatapak pa rin ang malaking tae. Kaya pinalabas ko na yung macho dancer na higanteng kalbo doon kay Tupakin para makatulong pa dito kay Hirong Yombot. Napapalapit na nga sa isa pang malaking tae. Ewan ko ba dito kay Hirong Yombot, napakalapitin sa mga tae. At ayan o, palapit na ng palapit sa malaking tae. Kaya ayan, nasa buga ng malaking tae sa mukha. Kawawang Yombot, pero teka, may imbispel pa ako dito, kaya tinakpan ko na muna yung town hall. Mahirap na baka bumalik. At pinalabas ko na nga yung mga alaga ni Hirong Yombot para may pakinabang naman at makatulong pa sa pagtanggal sa mga buildings na pakalat-kalat dito sa may baba. Kaya dito, tuluyan na nga na 3-star yung base ni Musharraf. At ang syarap-syarap na sa pakiramdam dahil na 3-star ko yung base ni Musharraf, nadamit na yung matinong troops composition ng mga ipis at may kasamang puting bakulaw. Kaya mga idol, alam nyo na, kung nagiinit sa syarap yung base ng kalaban, gamitin nyo lang din ng mga puting bakulaw at ipis para lumamig. Teka, hindi pa tayo tapos dahil may 2 base pa na kailangan palamigin. Kaya lumipat naman ako dito sa isa ko pang account na Tage 16 at sinalam ko na nga dito yung request ng idol natin na dinamihan nga talaga yung comment para mabasa ko. Kaya idol, sigurado ka na masaya gamitin to? Pag ito hindi naging masaya, igigisa ko tong mga ipis at ipulutan ko sa'yo. Hindi, biro lang idol dahil totoo talaga yung sinabi ni idol, masaya talaga gamitin to. Kaya subukan nyo rin guys, gumamit din kayo na puro ipis sa laman ng army camp. Sigurado, sasaya din kayo. At sa sobrang saya, menta yung aabutin nyo dahil puro 3-star yung attack nyo. Tama, 3-star na itim. Hindi, loko lang mga idol dahil seryosong attack to at isa ito sa mga matitunong troops na pwedeng gamitin. Pero teka, baka lalo pa tayo mapalayo dahil sa okay na yung mga ipis kaya dito umatak na nga ako. At dito ko nga ginamit yung mga ipis sa base ni Rakip. Takot na takot ata sa ipis yung base niya dahil sinate niya sa imbis tower para makapagtago yung mga main defense. Kaya bago pa makapagtago, ibinaba ko na si Tatang dito sa may 3 o'clock. At ang plano, hagisan ko lang ng bulalakaw yung fire speeder. Kaya tinakpan ko na ng imbispel yung mga ibang defense. Sabay hagis ng bulalakaw ni Tatang at ayun, sakto naman yung pinuntahan. Kaya nilapagan ko na ng lindol sabay gamit ng maraming pana ni Tupakin papunta dun sa may town hall. At excited na ako dito ilapag yung mga nagyayelong ipis kasama na pati yung bahay ng aso dun sa may taas. Sabay focus sa 3 hirong buwang at inaantay ko lang na makapasok sila sa loob. At sa sobra excited at focused, nagtataka ako kung bakit hindi natanggal yung town hall. Ay po, tek na yan, hindi ko pala nailapag lahat ng dindol kaya pala hindi natanggal yung town hall. Langya na yan, lutang talaga palagi. Saka ko pa na ilapag kung kailan na-restore na ng karpintero yung HP ng town hall. Kaya ayan, hindi nga natanggal yung town hall pero buti na lang nasa loob na yung 3 hirong buwang. Panay kasi matitinong troops yung mga ginagamit kaya ayan ang napapala laging lutang. Pero hayaan na dahil nilapag ko na dito si bidabid ang Hirong Yombot para sa bunutan yung enemy queen habang naninigas sa nagiyelong ipis. At lumabas na nga dito yung bantay ni Rakip na Super Dracula. Mukhang nahulaan niya pa ata nagagamitan ng nagiyelong ipis yung base niya. Kaya nilagay niya ng bantay na Super Dracula para sunugin yung mga nagiyelong ipis. Pero sorry ka na lang Rakip dahil nakahanda rin ako at may dala akong muriatic acid. Kaya ayun, ang bilis na ng isa yung bantay ni Rakib. At eto na nga yung mga nagyelong ipis. Pinaglalapag ko na nga kung saan-saan para paulanan ng yelo yung base ni Rakib. Kaso kawawa yung mga ipis na nandito sa may 3 o'clock dahil sinampal lang ng scatter shot. Kaya ayan, dinamihan ko pa nga yung paglapag para tuluyan na nga manigas yung base ni Rakib. At hindi ko na nga namalayan sa sobrang focus ko sa mga nagyelong ipis na dedo na pala yung Habnoy at si Tatang. Pero teka, nag-iinit pa ata yung base ni Rakib. Kaya ito, tinapunan ko na ng mga pre-spell. Kaya ayan, sigurado na lamig na yung base ni Rakib. Kaso napasobra naman ata sa lamig dahil ang dami pa nga mga buhay na nag-ielong ipis. Kaya idol, doon sa nag-request nito, marami pang maiwang mga ipis. Kaya igigisa ko na muna yung iba at ipulutan muna. At kay Rakib, kumustahin nyo na muna guys, baka sinisipo na yan ngayon. Dahil pinutakti yung base niya na nag-ielong ipis.
Wait lang, hindi pa tayo tapos dahil nandito na tayo sa main event. Dahil kailangan ko pa mat-restart yung base ng leader. Bale dito nga, yung mga naiwan na base, yung mga na-claim na lang ni Boss JS Chili. Kaya kung gusto nyo mapanood yung mga atak na ginawa niya dito, bisitahin nyo lang yung YouTube channel niya. At dito ko nga ginamit yung second attack ko sa base ng leader. Sa kanya din ata yung base na ginamitan ko ng mga nagyelong ipis. Dahil tinanggalan niya lang ng R yung rakip at naging akip. Mukhang takot na takot talaga sa ipis dahil tinabihan niya ng Imbis Tower yung town hall niya para makatago. Pero may kahinaan yan kaya nilapag ko na dito si Tatang sa may 9 o'clock at inaantay ko lang na matanggal ni Tatang yung isang bomb tower at yung isang archer tower. Dahil ang plano, hagisan ko lang ng mulalakaw ni Tatang yung air defense para kasama na sa matatanggal kaagad yung scatter shot, yung single IT at syempre pati yung clan castle. Ang hirap na, baka may lalabas kaagad na super Dracula at sunugin yung mga nagyelong ipis. Pero kung sakaling maligaw yung mulalakaw ni Tatang at hindi matanggal yung clan castle, nakaready pa rin ako dito dahil may dala ako Moriarty Gassit. At ayun, buti na lang hindi pagod yung bulalakaw ni Tatang at sumentro nga doon sa may air defense. Kaya kasama na sa natanggal kaagad yung clan castle at gamitin ko na lang yung Moriarty Gassit sa mga enemy hero. Bali nila pag ko na nga dito si Abnoy kasama si Tupakin para kalat ka rin si Tatang at ginamit kaagad yung malaking pana ni Tupakin para maatibig kaagad yung Imbis Tower at nilapag ko naman yung bahay ng aso doon sa may taas para matanggal na kaagad ng mga robot at mga salamangkero yung mga building sa pakalat-kalat doon sa may taas para mapilitan pumasok yung tatlong hirong buang papunta dito sa may single IT. Kaso natutukan kaagad na single IT si Abnoy nabigay habang tinatapunan ng tae ng banday na Machu Papa. Para hindi mateto yung Abnoy nabigay, ginamit ko na yung ability niya na Air Quick Boots at Spiky Ball. Kaya ayun, tanggal kaagad yung single IT na nakatuto kay Abnoy. At the same time, nabuksan na nga yung pader at abot na nito Tupakin na Queen yung town hall kasama na pati yung monolith. At dahil sa lumabas si Abnoy habang kinakalatkat si Tatang, nilapag ko na dito yung bida-bidang Hirong Yombot para matanggal na kaagad ni Hirong Yombot yung mga defense na nandito sa may 3 o'clock at nilalapadan ko nga na mga nagiyelong ipis para kahit paano may sumuporta dito kay Hirong Yombot dahil papalapit na siya dito sa bantay na Hirong Yombot at multi-archer tower. Kaya tinapunan ko na Moriarty Gassit habang naninigas doon sa nagiyelong ipis. At ayun, hindi man lang nakagalaw yung bantay na Hirong Yombot at puro black eye na lang yung inabot niya. Kawawa naman. Pero teka, may mga main defense pa na naiwan dito sa may baba. Kaya ito na, yung mga nagyelong ipis. Umayo kayo at magparami. At palamigin niya yung base ni Akip na leader ng Oro 11 John. Kaso si Hirong Yombot mukhang matuto na ata dahil pinauna niya muna yung mga alaga niyang yobab para tapakan yung malaking tae. Very good ka dyan, Hirong Yombot, pero hindi ka nakaligtas sa ipo-ipo ni Akip. Kaya ayan, manigas ka muna dyan sa pader at hayaan mo na yung mga nagyelong ipis na ubusin yung mga defense at buildings na nandito sa may baba. At sa kadulo-duluhan, nakatapak pa na malaking tae si Hirong Yombot. Napakabuenas talaga, buti na lang hindi sumabog sa mukha. Pero hayaan na, ganyan talaga pag Yombot, lagi nakakatapak ng tae. At ito ngayon naging resulta sa Classic War namin dito sa Fish and the Fire versus Aura 11 John. Mukhang tuluyan ata nanigas yung mga kalaban dahil doon sa mga nagyelong ipis. At hindi na nga nila nagawa makahabol. Kaya mga idol, subukan nyo silipin yung mga taga-Aura 11 John. Baka tumutulo na yung mga sipunon sa sobrang lamig dahil pinuntakte ng mga nagyelong ipis.